Nagbabalik po ang kamihan sa DZRH ngayong hapon na ito at dito na ang pinaka sikat sa MMDA. General, magandang hapon. Welcome back sa programang kamihan sa DZRH. General Nick Torre. Yes. Dito lang siya sa isang tumawag lang VIP kaya babalik. May 1 minute. Yes. Anyway, naimbita siya ni Cory kasi tungkol sa traffic, flooding. Yeah. At alam mo, mahirap mag-manage ng Metropolis, ha? Yung mga disaster po. Yan na. Ayan na si General Nick Torre Okay. III. Yes, Ma'am Cory. And sir, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome back, General. Welcome Yes, po. sir, Ricky. Hindi namin pwede pigilin kasi alam namin nasa active service ka pa rin, General, eh. Hindi ka pa nagre-retiro kaya general ka pa rin sa amin. Yes po, yes po. Walang problema po. Kanina binabanggit namin, General, na napakahirap mag-manage ng Metropolis kagaya ng Metro Manila. What is a day like, General Torre, dyan sa MMDA? Magandang tanong po. Ang sagot po ay, ito po ang aking Sabado. Ako, puno-puno. mula umaga hanggang gabi. Parang Lunes, ah. General, parang Wala Lunes. palang holiday. What is a day like, General? Walang tulog? Ito po kasi, tingin ko naman sa serbisyo publiko lang talaga yan. Naging instinct ko na kasi yung siyempre, magmalasakit talaga sa trabaho. At ang unang pagmamalasakit natin, araw-araw, especially the weekdays, yung traffic sa umaga. So, 5:30, nandun na ako sa command center at tinitingnan ang ating mga kababayan na sumusuong sa rush hour. Yeah. So, that will be 5:30 hanggang mga 7:30, 8. And then, doon na tayo sa ating opisina. Inuuna ko na kaagad yung mga day's work ng mga papel. And then after that, ito na yung mga kasunod, business of the day. Nandyan yung flood control natin, andyan ang solid waste management natin, andyan yung ating mga urban greening, at napakaraming programa na kailangan natin patulan talaga at kailangan natin tutukan. Sorry. Okay, General, kasi siyempre, ang dami na nating mga natural disaster na nangyari dito sa Pilipinas. At ano kaya ang maipapayo nyo sa ating publiko kung anong dapat natin gawin in terms of disaster preparedness? Alam niyo, Ma'am Cory, ang isa, ang ating gobyerno hindi naman we're doing our best. Hindi kami nagsaslack, Hindi ko masabing hindi kami nagkukulang. Talagang may mga pagkukulang pa. Andyan yung ating 73 pumping station sa pinaka-common dito sa Metro Manila na disaster natin ay ang ating mga pagbaha. Pero, Ma'am Cory, pasensya na, Pero talagang ito, ipo-point out ko talaga. Marami sa ating problema sa disaster ay nagsisimula sa disiplina. Discipline problems. 1,000 tonelada ng basura ang aming nakukuha buwan-buwan sa ating mga estero at sa ating mga pumping stations. That is 12,000 tons of trash every year. Pare-pareho. Hindi sa dahil yan lang ang itinapon na basura, kundi yan lang ang aming kayang kunin sa panahon ngayon. Napakarami ng basura, napakarami ng mga nagbabara sa ating pumping stations. Hindi pa kasali dyan yung mga water lily na talaga namang nagiging peste na talaga. Yes, tama. Sa Pasig po, kitang-kita natin. Magandang water lily, pero nagiging palang hazard yun. Dumadami. Okay sana ang water lily kung pailan-ilan lang. Pero kung yung water lily na ng cover ng tubig, at pag pumasok sa pumping station, tigil ang makina sapagkat hindi naman siya kayang ipump ng mga impeller. Talagang nagiging peste na siya at walang katapusan. Tanggalin mo ngayon, bukas ganun ulit. Dahil nga sa napakamasustansya para sa kanila ang Ilog Pasig, napakarami ng kanilang nutrients dyan dahil sa pollution. Tama. General, siguro dapat sa barangay na nating gawing katulong dyan sa nagtatapon ng basura sa tubig. Dapat may Bigyan na penalty. kaya natin ng incentive ang barangay captain na pag may nahuli o kaya kung sinong nakakapanatili ng malinis, yun ang bibigyan mo ng premyo. Yes, totoo yun. Actually, marami ng positive reinforcement, negative reinforcement na aming ginagawa.
At ini-engage talaga namin ang barangay. Pero dapat talaga, sana, even, hindi lang ang barangay ang mag-engage, kundi ang taong bayan mismo na nagiging target nitong ating mga kampanya. Kasi positive reinforcement, meron tayong trash to cash program. Diyan sa Quezon Yes. City, merong trash to cash program. Yes. At meron din sa MMDA, trash to groceries program. Yeah, Ang kanilang yeah. mga Ganon. trash na naibabalik doon sa aming mga collection stations ay binibigyan ng points, at if they earn enough points, they can get it they can exchange it for groceries. Diyan sa kay Mayor Joy Belmonte, trash to cash naman, pera mismo ang binibigay diyan. So, Tama. yan, positive reinforcement. Pero hindi pa rin sapat eh. Marami pa rin tayong mga kababayan na itong sachet, itapon na lang yan. Ang dami niyan. Pinakamarami oo. Yan ang isa sa pinakagrabe na pinakamahirap nating hinahanapan ng solusyon ngayon. Yung mga sachet na yan, yung pinagbabalatan ng mga snacks, Plastic. ng yun. Yung mga fast plastic. food, mga quick plastic talaga. Yeah. Hindi maubos. Napakarami. Kaya Alam mo General, nanawagan na rin kami sa mga gumagawa niya mga sachet na i-encourage na lang na mag-refill. Kasi yung sachet talaga, Yung sachet. General, Packaging. pag pinagsama Yun mong nga sachet, kasi yun lang ang magiging affordable na bilhin ng mga kababayan nating iba. Ang problema, hindi mo rin i-dispose, General. Yun na nga. At Bawat sachet alam mo, General, ipopropose ko sa DCRH na manawagan at bigyan ng premyo ang mga barangay na pinakamalinis yung harap nila sa Pasig River. Gawin natin. Susuporta kami sa iyo, General. Opo, talagang kailangan natin talaga na sana maintindihan ng ating mga kababayan na hindi lang dapat maging problema ng gobyerno yung kalinisan, kaayusan ng ating mga community, dahil ang community eventually tayo ang makikinabang eh. Yes, So, stewardship. sana naman hanggang sa ang aming mga ginagawa ngayon sa Yes to Ayos campaign at saka yung sa bayanihan sa estero, bayanihan sa barangay, sinusubukan na rin namin i-engage pati ang mga kabataan para maturuan habang bata pa ang ating mga kabataan para paglaki nila kahit paano may magbabago sa sunod na henerasyon. Nakita ko, General, sa Quezon City, may mga plastic bottle bins. Para siyang basket, malaking basket sa daan. At meron siyang poster at sabi niya, itapon mo ang i-shoot mo ang botelya mo dito. Ayun, ang ganda. Yung mga Ang recyclable. dami naman naglalagay ng plastic bottles doon. Sana manatiling ganun din sa buong Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa Metro Manila. Yes, opo. Ngayong araw nga may lumabas na isang picture sa isang pahayagan, isang river sa Cebu na talaga namang puro punong-puno ng basura. Kaya nga nilagay ko nga sa Facebook ko, sabi ko, nako, ito ba ang gusto nating Pilipinas? Ganito ba ang mukha ng responsableng mamamayan? Ganito ba ang tunay na pakikipagkapwa? Kasi sa bawat basurang itinapon kung saan-saan, ito hindi lamang dumudumi sa ating kapaligiran. Maari itong bumara talaga sa daloy ng tubig, at ito hindi lang maari, kundi talagang proven na bumabara talaga sa daluyan ng tubig na nagkukos ng paglubog ng mga komunidad sa mga flash flood. At of course, naglalagay talaga sa panganib sa buhay ng ating kapwa-tao na hindi natin naisip nung itinapon natin ang napakaliit na Babalik. Oo, babalik sa atin yun. Kaya tama si General. Talagang Pero, General, bayanihan. sa earthquake, di ba, sa Lindol, Earthquake naman po. Yan. mga fault lines sa Metro Manila. Sa MMDA, meron kaming Oplan Yakal Plus. Yung earthquake plan natin para sa Big One. Dito po ay palagi namin ding nakapost yan sa ating MMDA website. Meron hong 4 na quadrant. Yung Metro Manila, naka-4 na quadrant po yan. Based sa magiging itsura ng metropolis, kasi ang unang assumption, yung mga tulay mapuputol. Pag naputol ang tulay, maa-isolate ngayon ang bawat area. So, may quadrants ngayon yan, hindi sa political subdivision, kundi sa geographical subdivision. So, may north, east, southwest. At pagkatapos, bawat isang sektor, 4 na sektor yan,
meron ng mga rallying points kung saan Yeah. magsasama sasama-sama ang mga ehensya sa mga open spaces na ito para dito magbibigay ng assistance sa mga taong darating at sa mga taong mangangailangan ng tulong. So that will be where the food distribution will be, medical assistance at Yeah. kahit na yung communication support, nandun Yeah. mangyayari yun. At nagdidrill kami niyan. Dinidrill namin ang ating communication system dahil babalik at babalik tayo sa radio networks na talagang hindi dependent sa ating cellular infrastructure kasi ang assumption is that pati ang mga cellphone natin ay hindi gagana pag oras na Tama. may bigyan. Oo, babalik tayo sa SSB, yung radyo ng panahon natin. Yes. Kailangan Yes. prepare tayo dyan. Yes. Gusto kong tanungin nga si General Torre, kapag may lindol, anong dapat gawin kapag nasa loob ka ng tahanan? Totoo ba yung sinasabi nilang triangle of life sa loob ng bahay? Kapag may Okay po. lindol? Ang unang-una, duck, cover and hold. Okay? Duck, cover and hold. Duck. Yes. Medyo ibaba mo ang sarili mo dahil siyempre kung may mahuhulog galing sa bubong, yan ang problema eh. Oh, So duck, tago muna. Kung tama. pag may makita kang duck and cover, halos pareho yan eh. Ibababa mo ang sarili mo kung may lamesa, doon ka muna sa lamesa. Kasi baka may mahulog na kung ano galing sa taas. Oh. Cover. Hold. Hawak muna kasi baka matumba ka naman o baka naman ikaw ay maghumulong dyan ng wala sa oras. So, ang pinaka-importante dyan, don't panic. Okay? Lalo na yung mga nakatira sa kondo o Yun. nakatira sa mga building. So, duck, cover and hold. Pagkatapos, try to get out of the building as soon as possible in a safe manner. Huwag tumakbo at huwag gamitin siyempre ang elevator. Okay? So, yung sabi niyo ma'am, yung triangle. Yung triangle kasi na sinasabi nila dyan, yung may mga area kung hindi ka makalabas, kung hindi ka makalabas ng bahay, may mga areas na napapag-aralan ng mga scientifico na may mga areas na pwedeng livable space pag halimbawa mag-collapse ang building, magkakaroon ng livable space. Ano ang mga yon? Medyo yung malapit sa hamba ng pintuan, yung pinaka-doorway. Yeah. Yung pinaka-doorway, medyo matibay kasi yan. Matibay yan, may reinforcement yan. Amba. So, Oo, meron. medyo matibay yan. So, if there's a building collapse, there's a possibility that near that place will be a livable space. Hindi siya mapipit-pit. Okay? Yun. O yung malapit sa mga malalaking poste. Yung malaking poste na pag mag-survive yan, hindi naman yan didikit kaagad ang lahat ng mga nahulog sa kanya eh. So, there will be spaces na livable. Pero last recourse yan. Ang kung pwede kang lumabas ng building, lumabas ka ng building. Oo, syempre. Oo. Pero General, sabi nila, kapag merong sofa, tumabi ka sa sofa sa sahig. Tapos, kung may mahuhulog na, magiging triangle daw yon. Totoo ba yun? Yes. Yun nga po. Yun na nga, ma'am. Yun na nga yung sinasabing triangle. May mga areas na ini-expect na hindi ka agad mag-collapse o hindi ka agad siya mapipit-pit at magkakaroon ng mga livable space. Kaya kung sofa nga sabi nyo, kung ang sofa nandyan, pag may mahulog, gaganon, di livable space tong portion na to. Ganon din sa yung mga pintuan. Yung mga pintuan natin, mga doorways natin, medyo matibay yan eh. So, pag ang assumption dyan, na pag nahulog ang bubong, nahulog ang kisame, magkakaroon ng space dyan in between sa area na yan. Hindi yan magkukulapse na magkakrumble. Mhm. General, kailangan ba magkaroon ng earthquake kit sa bahay just in case? Anong dapat nating ilagay doon sa kit na yun? Ang tawag namin dyan, ma'am, ang tawag natin dyan ay go bag. Meron tayong mga go bag at tinuturo natin sa mga estudyante, tinuturo na natin sa ating mga kababayan through the barangay, sa mga pulong-pulong ugnayan, na itong go bag natin may kanya Maganda yun sa loob niya. may mga certain necessary items kasi ang expectation diyan, you will be on your own on the first few hours. You are on your own. So ibig sabihin, sa go bag mo dapat naka-customize yan sa iyo. Una-una sa akin ang go bag ko, meron na kaagad yan na Flashlight. tatlong mga 5 araw na supply ng amlodipine at saka losartan. At saka ng rosuvastatin. Survival, tama. So, yun Mga para sa gamot. gulbog ko. Gamot, Kailangan syempre. may rosuvastatin ka at saka may Gamot, General, gamot. Maintenance. yan.
And then of course, yung kung pwede yung light source, meron kang Yes, flashlight, flashlight. important, meron kang pito para Pito kahit yan. paano Mahanap ka. yan ang mga una. Tapos, siyempre, kasunod na dyan yung Siyempre tubig, no? first aid kit, meron na dyan yung pagkain, meron dyan yung tubig. Yan, sa mga ganon na because it is expected that you'll be on your own in the next few hours after a disaster strike. Kasi nag-aayos pa ang gobyerno, nag-aayos pa ang mga kababayan natin at kung sino man ang responsable, nahanapin ka. Or, siyempre, ang tao, kanya-kanya muna yan dahil talagang ibiglaan para sa lahat yan eh. We will gather our wits at saka yung mga agency ngayon na mga dapat ay mag-provide ng assistance, yun, saka palang magsisimula ang mobilization. Yeah. Tulad nga suggestion ni Chairman Ricky po, ang mga nakamotor, yan, i-gather natin mga groups ng mga motorcycling kasi sila yung mga first responders. Pwede po pong magamit niya. Alam kong ginagamit niyo po sila sa in case of So, emergency. yung mga may radyo, yung mga radio clubs. Siyempre, lahat yung mga... Yan po sa ngayon, ang sa MMDA po, yan ang ngayon ang ino-organize namin na 136 troopers. Kasi may hotline po tayo. 136 hotline, yan ang ating MMDA 136. emergency hotline. So 136 ho yan. Tawag ho kayo dyan at para mabigyan kayo ng traffic assistance kung ordinary na traffic incident ang inyong nakasangkutan, ang aming garantiya dyan ay 555. We will answer in 5 rings. 5 minutes. We will be with you in 5 minutes. And we will resolve your concern in 5 minutes. Pwede ho natin tawagan yan. Tawagan niyo ngayon. Ang galing 555. General sa office niya Ang galing. Hindi ho kayo na isang lugar ngayon na pwede nating masubukan. Tawagan niyo ang ating 136 at sabihin niyo lang sa operator na, oy, tinetesting dito sa DCRH ang aming sistema. Pwede bang bigyan niyo kami ng picture sa aming Viber? Bigyan nyo kami ng picture nung kung anong lugar ang pinipili nyo na major roads na covered ng MMDA cameras. Pwede ko natin gawin. And ang picture na yan ay dapat dumating sa inyong cellphone sa loob ng mga siguro 2-3 minutes. Ganon ka-confident si General Torre. Kasi action man siya. Yes po. Yes po. Sigurado po tayo dyan. Dapat, Ma'am Cory, bumisita ka dito sa Pasig office nila, yung mga TVs nila, ang ganda nila. Napunta ka ba doon? Yung kanila control center. Meron mga taong nagre-racing sa Skyway. Kung nagte-testing ng kanilang mga mamahalin na kotse, ng mga race cars. Nahuhuli rin sila, no? Meron ho. May mga traffic cameras po ang management ng Skyway. Actually po, ang management ng Skyway ay separate kasi sa MDA, pero nagbibigay ho kami ng tulong pag sila ay magsabi na mag-request ng tulong namin. Meron din po kayong anti-noise pollution? Kasi may mga kotse na sobrang nire-rev up o binuboost ang kanilang mga tambucho, ang ingay. Opo, meron po. Meron po. Baka hindi lang sila nasasambahan ba ng ating mga field units na nanghuhuli, nag-i-enforce ng anti-noise pollution. Meron po, meron tayo niyan. Meron, ayan, partner Emmer. At yung mga may ingay naman sa karaoke, pagkatapos sa Las G's, dinala sa barangay yun, huwag nyo na itawag sa, ang daming trabaho ng MMDA. Tatawag nyo pa. Dito lang sa barangay, di ba, ang dami po niyan. Oo. May special share kayo sa aming mga tagapakinig, General. Yes, lalo na po na magsosona po bukas. Ano mga preparations natin dyan? Regarding po sa SONA, ating mga kababayan, tingnan niyo po ang aming MMDA webpage dahil yan po ay may mga updated na mga advisories regarding sa traffic at sa iba-iba pang mga rerouting at mga open and road closures. So please, para hindi kayo maabala, at kung po pwede lang na iwasan na yung lugar sapagkat yung buong Commonwealth Avenue na yan at yung Batasan, siyempre dahil special ho yan, once a year lang naman nangyari yan, kung pwede nyo nang iwasan at maghanap na kayo ng ibang lugar muna or plan your trip this early para hindi na kayo maabala dyan. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Galing nga ulit. Gagayahin ko hindi nyo sinabi,
And General Torre is my man. Thank you, ma'am. 136. Basta 136 po. Kaya mo yan natin. Visit sila sa aming may webpage, ang 136 Troopers. Send us a message. We'll send you the link for the application. We'll Yes. send you the application form para makatulong ang ating mga kababayan Yun. ng mga aberya sa daan na hindi alam na pag hindi pa alam na ibang mga tao ang 136, then they just can call 136. Tama. General, may nagtumatawag dito, gusto mag-volunteer sa inyo. Saan Yun. daw magpunta para mag-volunteer, magbantay ng basura sa Pasig River? Yun. Yes. Pwede, sir. In updrive. Sige Pwede, na, pwede, punta pwede. natin, partner. Kasi ano ito talagang bumabalik yung basura ang tinatapon Totoo. Siyempre, yung mga listeners natin sa DCRH, nag-aalala din kasi sila binabaha. So, siguro magbukas tayo ng volunteerism brigade, Yes. volunteers for General Torres sa MMDA para bantayan ng Pasig River. Sayang Kasama po dyan sa hotline 136 Troopers. Ang trabaho Yo. namin na pagbantayan ng waterways sa Sisteros, at pag nag-report ang trooper, pwede niyang kunan ng picture. Kasi sa amin pag nakuha na kayo ng picture, pupuntahan kayo ng aming mga environmental police or ipatawag namin sa barangay na sila ay puntahan at pagkatapos ay pagmultahin or pagrenderin ng community service. Marami na po na ganyan. Yun. Marami Tama. na po. Community service. At saka siguro, General, imbis na multahan, bigyan naman na incentive. Siguro mas maganda yon na manatiling Yes po. malinis. Alam mo kasi yung orientation ng mga factory sa Pasig, General, kung napansin mo, For example, yeah. nasa likod nila yung Pasig. Hindi Opo. nakaharap sa Pasig, General. Opo. Kasi sa ibang bansa, General, Germany, ikaw nakaharap ka sa Rhine River. Hindi yung likod mo ang nakaharap sa Rhine River. Tama. Dapat siguro yun ang pag-aralan na. Yes po. Yes po. Magandang idea po. Okay, congratulations, General. Keep up the Thank you good po. work. Keep up the good work. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sir. And ma'am. At sa inyo. Salamat. Thank you po, Salamat po. General. Nick Torre. Galing naman. Galing. Takpakan natin. Mabuhay. General Nick Torre. Okay. Bus na oras natin. Partner Yeah. Emer, Partner Cory, may mga huling babatiin kayo. Go ahead. Yun, marami pang nanonood at nakikinig sa ating show, pero bagong listener si Joey Papa. Ayan. Oh, Yun. yeah. Of course, welcome back, Rose Okay. Cabrera, ang CEO namin sa clickme.ph. Yan, tumutulong kami. Sa mga out-of-school youth all over the world dito, tumutulong. Clickme, K-L-I-K-M-E. At saka bukas na ang tanggapan ng Mutya ng Pilipinas para Hoy. sa aspiring queens. The future queens of Mutya ng Pilipinas, gaganapin na ang aming grand coronation October 14 sa Phil Oil Arena. Okay, happy Oh, birthday, babati Sarah. na ako, mga Oh. fans mo dito, si Noel Morales at si Oy. Don Di Mapa. Oy, Magandang Dons. hapon din sa inyo. Good afternoon, boss. Oh, kita mo? Hello. Nakapag-programa ako kasama nila. Live. Very good. Emer, sino babatiin mo? Oh, yeah, wala. Ano lang, marami tayo. Yung mga welcome natin at yung mga mesa kayo, magpagaling kayo, August na. Magtipid tayo ng tubig. May mababa ang Gat River natin eh. Yeah. Alright. At saka sa lahat na may birthday ngayon, happy birthday! Happy birthday. Dito pa nagtatapos ang programa natin ngayong Sabado. Abangan nyo ang ating programa tuwing Sabado ng DZRH. Dito sa DZRH. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer Magno Gingon. Tandaan nyo, 4 to 5 p.m. tuwing Sabado, nationwide at global, ang programang Kaya! Happy Kaya. Yan. Bye! Bye. Happy weekend po! Happy